Palalakasin pa ng Department of Social Welfare and Development ang monitoring nito sa mga care facilities sa bansa para tiyakin ang kaligtasan ng mga batang kinukup-kup dito. Yan ang ulat ni Noel Talakay. May penal provisions po yung mga batas natin na kapag nag-ooperate kayo ng orphanage or NGO na walang lisensya, pwede po kayo makulong. Ito ang babala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga may-ari o magtatayo ng care facility na walang permit o lisensya. Napag-alaman kasi ng ahensya na mayroong mahigit 1,000 care facility sa bansa ang hindi nakarehistro bilang Social Welfare Development Agency o SWADA, ibig sabihin wala silang license to operate. Mas marami ito kumpara sa 921 private care facility na legal at nasa ilalim ng SWADA. Mahigit 280 naman ang mga facility na hawak ng mga lokal na pamahalaan pero minomonitor din ng DSWD. Kaya naman ayon sa ahensya, mas dadalasan na nila ang pagbisita sa mga care facilities sa bansa, lalo na yung nasa ilalim ng SWADA para matiyak ang kaligtasan ng mga bata na nasa isang care facility na hindi na sila maabuso at may maayos na pangangalaga. Before MC18 series of 2024, it used to be once during 3 years lang yung monitoring visit. Ngayon, under the new guidelines, it's twice a year. So it's a big step. Matatandaan isang care facility sa Mexico, Pampanga na nasa pamamahala ng New Life Baptist Church sa pangunguna ng isang American national na pastor at Subic Bay Children's Home Incorporated sa Subic, Clark ang ipinasara ng DSWD. Na-rescue ang mga bata matapos mapag-alaman ng ahensya na inaabuso sila sa mga nasabing dalawang pasilidad. Ayon kay Atty. Manahan, mula February 2025 hanggang sa kasalukuyang buwan, nakapagtala sila ng 8 care facilities na nahaharap sa reklamo. Alinsunod anya sa batas ang ginagawang hakbang ngayon ng DSWD sa pagparehistro sa mga private care facilities sa bansa. Dagdag pa ni Manahan, walang rason na hindi makapagparehistro ang isang private care facility bilang SWADA dahil pinadali na ng DSWD ang proseso ng aplikasyon. Kailangan lang bisitahin ng HELPS ang online platform ng ahensya upang malaman kung paano mag-apply ng SWADA. Dati po yung documentary requirements namin, it was 50. Under the new guidelines, it's 10 to 11 na lang yung documentary requirements namin. And then, yung dati po, yung processing days namin, it used to be 20 days, ngayon 7 days. And then yung client steps, so aside from us streamlining yung documents, maski yung steps na ginagawa ni applicant, streamline namin. Dati 49 na steps yung gagawin ni applicant, ngayon 12 na lang. Nananawagan ngayon ang DSWD sa publiko na huwag mag-atubiling magsumbong sa pamamagitan ng kanilang mga social media kung may nalalamang pang-aabuso sa mga bata na nasa pangangalaga ng care facilities. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.